ng majority rule, depende sa boto ng mayoriya na kontrolado na ngayon ng mga Duterte forces. So if you can join them to make our senators be aware of the strong popular will for the impeachment trial to push through. At kung kabalyeros somewhere in Mindanao na medyo mahinang signal, pero sana kung pwede sila mag-join sa mga rallies na yan, and it could very mas dumami na yung boto para patayin para patayin itong impeachment. Sabi ni look to bakit Dumami ba ang boto? Ha? Armandin? Dumami ba ang boto na para patayin ng impeachment? O baka naman, ikaw lang naman ang pumapatay sa impeachment? Ipinaglalaban nga ng mga tao ang impeachment eh. Ikaw lang naman ang pumapatay eh. Tsaka yung mga alipores ng mga dutai eh. Wala pa naman bumoboto na papatay ng impeachment. Sinabi na ba ni Cheese na hindi posible o wala nang impeachment na mangyayari? Hindi pa naman eh. Ikaw lang vlogcaster din ang nagpapatay, ang pumapatay sa impeachment. Ang katotohanan niyan, ikaw din ang pumapatay sa dilawan eh. Vlogcaster din eh. Bakit? Pinipigilan mo impeachment. Ang mga dilawan, gustong-gusto nila ang impeachment. Isinusulong nga ng mga dilawan ng impeachment eh. Pero ikaw na bayaran ng mga dilawan, pinapatay mong pilit ang impeachment. Di ba? Sa ginagawa mo na yan, hindi mo ba pinapatay ang impeachment? Vlogcaster Armandin na isang bayaran ng dilawan. Tuta ka ng dilawan, pero tinatraitor mo ang dilawan. kasi sinisi mo si PBBM? Sabi nyo parati look to, hindi yan, walang kinalaman dyan si BBM kasi may separation of power between the executive and legislative. Pero ang problema, nagsasalita kasi siya eh. Kung nagsasalita siya, panghimasok na yun, interference na yun sa trabaho ng Kongreso at Senado. Sana tumahimik na lang siya sa issue ng impeachment. Buti pa si Sara, medyo marunong ayusin yung propaganda. Kung may banat siya, dinadaan niya sa mga sagot sa mga tanong ng media. Ito si President Marcos, na gumawa mismo ng scripted na podcast. Sila lang dalawa ni Anthony Taberna at doon niya inihayag yung pagtutol niya sa impeachment at gusto niya kalimutan ng impeachment. Bobo talaga tong si Armandin eh. Gago talaga. Yung podcast na yan, asan? Iluwa mo nga. O asan yung ebidensya mo na sinasabi mong podcast? Iluwa mo nga. Sinabi ba ni PBBM doon na tumututol siya sa impeachment? Bobo talaga. Ang sinabi ni PBBM doon sa nilang dalawa ni Katunying, ang impeachment ay inaakyat na sa Senado. Kaya wala na akong magagawa dyan. Senado na ang may kapangyarihan dyan. O, di ba? Maliwanag sisikat ng araw, sinagot ni PBBM yan eh. Nasa kapangyarihan na yan ng mga senador. Wala na yan sa kapangyarihan ko. O, ano ngayon ang
pinagtutulakan nitong si Armandin na binabaligtad niya yung sinabi ni PBBM. Ang sinabi ni PBBM, wala na yan sa kapangyarihan ko. Nasa kapangyarihan na yan ng mga senador kasi nasa Senado na yan. O ang liwanag ng sikat ng araw, wala na sa kamay ni PBBM ang pasya dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Nasa kamay na yan ng mga senador. Ngayon, pilit na pinapasama ni Vlogcaster Armandin. Sinasabi niya na si PBBM daw tutol daw sa impeachment. Gago. Bobong matandang, ulyanin na tong matandang to eh. Dapat dito nananahimik na lang eh. Walang sinabi si PBBM na tutol siya sa impeachment. Ang sinabi niya, nasa kamay na yan ng mga senador. Nasa kamay na yan ng mga senador kasi yung impeachment, ipinasok na. Ipinasa na sa Senado. Bobong matandang na to eh, ulyanin na tong matandang to eh. Dapat dito umiinom na to ng anti-Alzheimer eh. Tsaka mali-mali ang mga yan eh. Di ba pag nagtatopic siya, Duterte ang topic, biglang isisingit yung kung sino-sinong pangalan. Bobong matanda to eh. Ituloy na lang yung reconciliation nila ni Sara. So kung ikaw, tulad ng sinabi natin noon, kung ikaw senator, anong isipin mo? Siyempre, susunurin mo yung political head nyo, si President Bongbong Marcos. Kaya no wonder, yung kaalyado niya, si Tol Tolentino, sinasabi na patay ng impeachment. Mamamatay ito sa 19th Congress. So, pakinggan na natin ngayon yung press con ng mga militant groups at yung magandang explanation nila. Paano tayo ginigisa sa sarili natin mantika. Hoy, FYI, mga dilawan kayo. Kayo ang nanggigisa sa sarili nyong mantika. Hindi ang PBBM ang nanggigisa sa mantika ninyo. Kayo mismo. Ginigisa nyo yung sarili nyo sa sarili nyong mantika. O katulad nyan, ikaw, Vlogcaster Armandin, bayaran ka ng mga dilawan. Pero ikaw mismo pumapatay sa impeachment. Ang mga dilawan, gustong-gusto nila impeachment. Isinusulong nila impeachment, pero ikaw, binobroadcast mo ang mga negatibo sa impeachment. Pinapalabas mo na pinapatay ni PBBM ang impeachment. Ang kapal ng mukha mo, nagtatago ka sa likod ng pangalan ni PBBM. Ha? Hindi, ang tawag dyan, duwag. Kasi ayaw mo lumantad. Ginagamit mo yung pangalan ni PBBM para sabihin na pinapatay ni PBBM yung impeachment. Sa totoo lang, lumalaban nga si PBBM eh. Sinasabi nga sa kanya, ikaw daw ang pumapatay sa PBBM sa impeachment. Pero ano sagot ni PBBM dyan kay Katunying? Wala sa kamay ko ang pasya dyan sa impeachment. Ang pasya dyan ay nasa kamay na ng mga senador. Ngayon, nakikipag-reconcile si PBBM kay VP Sara Duterte, hindi para sa sarili niya. Gago, tanga ka. Vlogcaster Armandin. Itong matandang to, pinapalabas niya, kaya daw nakikipag-reconcile si PBBM kay Sara Duterte para huwag nang matuloy yung impeachment. Tanga ka. Bobo kang matanda ka. Nakikipag-reconcile si PBBM kay VP Sara Duterte para sa mga mamamayang Pilipino. Para magawa na nila ang kanilang mga gampanin. Para wala nang puting ahas na maninira sa kanya habang 3 taon na lang sana siya na manunungkulan. Gusto niya yung 3 taon ng panunungkulan niya smooth. Wala nang siraan, wala nang para magawa na nila, makatutok na sila sa mga proyekto, sa mga gawain sa gobyerno. Kasi hindi rin siya makakonsentrate eh. Hindi siya makapokus sa mga dapat na pagpukusan kasi gawa nga ng puro banet ni Sara Duterte sa kanya. Puro paninira dito, paninira doon, paninira kaliwat kanan. Gusto niya kasi matahimik na sana yung 3 taon ng kanyang panunungkulan. Kaya nakikipag-reconcile siya. Pero hindi ibig sabihin, kung nakikipag-reconcile siya,
Iuurong niya ng impeachment. Bobo tong tangang matandang to eh. Iba-iba yung pinagsasabi niya, gago tong matandang to eh. 'Di ba ang sagot nga ni Asik Claire Castro na hindi nakikipag-reconcile si PBBM para baliin ang batas. Nakikipag-reconcile si PBBM sa mga kalaban niya para maging smooth ang pagpapatakbo sa gobyerno. Oh, nagiging impyerno ang gobyerno kasi pagka ganyan maraming mga maraming balikwas na mga kalaban eh. Ayaw na nga ni PBBM na maging impyerno ang gobyerno. Kaya nakikipagbati siya sa kanyang mga kalaban. Kaso, ang sabi naman, kung lalabagin niya ang batas, hindi na lang. 'Di ba sabi ni Asik Claire Castro, hindi siya nakikipagbati para labagin ang batas. Nakikipagbati siya para maging smooth ang patakbo sa gobyerno, para hindi maging impyerno ang gobyerno. O, 'di ba? Ikaw lang naman Bloodcaster Armandin ang demonyo at itong mga dilawan. Kasi alam nyo na pagka nawala si PBBM, kayo makikinabang, 'di ba? Mga dilawang demonyo. Sa totoo lang, kung meron man talagang atat na ma-impeach si BP Sara Dutay, walang iba kundi kayo yun eh, mga dilawan. Bloodcaster Armandin, wag kang bobo dyan ha. Alam namin nagtatago ka, sinasangkalan mo o ginagamit mo ang pangalan ni PBBM para sirain mismo ang kanyang gobyerno. Pero hindi ka magtatagumpay, demonyo ka, Bloodcaster Armandin. Alam namin, dilawang ka, bayarang ka. At yung camouflage mo, camouflage, 'di ba? Camouflage, pagbabalat kayo mo na kunwari maka BBM ka, pero pinasasama mo ang pangalan ni BBM. Ginagamit mo mismo yung pangalan ni BBM para sirain si BBM. Nagtatago ka mismo sa pangalan ni BBM kasi duwag ka, Bloodcaster Armandin. Totoo naman eh. Duwag ka eh. Ginagamit mo yung pangalan ni BBM. Sinasabi mo na ayaw ni BBM sa impeachment, gago, tanga, bobo. Hindi totoo yung mga sinasabi mong dilawang Bloodcaster Armandin ka. Hindi yan totoo. Dahil sa totoo lang, nakikipag-reconcile si BBM para maging smooth ang patakbo ng gobyerno. Hindi maging impyerno ang gobyerno, kundi maging gobyernong totoo na nagsisilbi sa tao. Kaya siya nakikipag-reconcile. Pero kung makikipag-reconcile siya para lang lumabag sa batas, wag na. O, di ba? Umurong si PBBM kasi lahat ng gusto ng mga Dutae, puro paglabag sa batas. Una, ang gusto nila, ipauwi daw si Digonion Dutae. May kakayanan bang gawin ni PBBM yun? Lalabag siya sa batas. O, di ba? Tapos ito pinapalabas na naman ni Armandin na ikalawa daw, wag nang ituloy yung impeachment. Kung ganun, di wag na. Wag nang makipag-reconcile. 'Di ba? Kung lalabag lang din sa batas. Batas siyang impeachment eh. Napirmahan na yan ng 215 na congressman sa lower house. Ibig sabihin na pagdesisyonan na yan. Na i-impeach yang si Sara Dutay. Kaya, pag ginawa yan ni PBBM, lumalabag sa batas si PBBM. Sinabi na nga ni Asik Castro hindi siya nakikipag-reconcile para lumabag sa batas. Nakikipag-reconcile siya para hindi maging impyerno ang gobyerno. Para makapagsilbi ng maayos, smooth ang gobyerno sa tao. Para makapag-focus ang gobyerno sa mga gawain na talagang dapat na pagpukusan. Para makapagsilbi ng totoo ang gobyerno sa mga tao. Kaya siya nakikipag-reconcile. Pero kung nakikipag-reconcile siya para lang lumabag sa batas, hindi niya gagawin yun. Hindi gagawin ni PBBM yun. Sinabi yun ni Asik Claire Castro, bobong Armandin. Paano tayo niloloko ng mga politiko? Sige, ako na. Magandang umaga sa ating mga kasamang media dito at sa lahat ng ating taong bayan na nakakapanood nitong media conference. O katulad nitong tatlong to, dilawan to Si Raul, di ba? Tapos itong si Franz Castro, dilawan to. Itong si Arlene Brosas, dilawan lahat to Pero ngayon, wala na si Arlene dyan. Dalawan na lang sila. Yung kabataan representative, Raul Manuel, di ba?
at saka itong si Franz Castro. Lahat to ay mga dilawan. Kakulay niya to eh. Kaya kita mo, ibino-broadcast niya, 'di ba? Kasi kakulay niya. Eh makakapunto siya diyan eh. Makaka-score si broadcaster Arman din diyan. So ang masasabi natin, ang may kasalanan dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. So nakakadismaya, nakaka-disappoint itong nangyayari sa Senado dahil pinospone na nga, di ba? Nakalagay sa Constitution forthwith. So, but immediately, dapat no after February 5, itinuloy yung impeachment trial. Pero ang daming dahilan, di ba? May election daw, may kampanya daw. At ngayon, biglang pinospone na naman ng June 2 dapat, ngayon June 11 naman. At ito na naman ang sinasabi ng Senado, no, sa pamumuno ni Senate President Escudero, ay ito na ng mga legislative agenda daw na mga naiwan. No? Hindi magkaiba itong impeachment na ito yung katungkulan ng mga senador para sa legislative agenda at saka itong impeachment. Magkaiba yan na nakalagay sa Constitution na dapat equally ay tinitignan ito na mahalaga, lalong-lalo. Alam ng taong bayan niya, pinaliwanag na yan ni Coco Pimentel eh, na ang impeachment, hindi parte yan ng legislative body ng mga senador. Kasi itong senador, legislatura at jury. Pwede silang maging jury sa isang impeachment trial at pwede rin silang maging legislator. Pero sinabi ni Coco Pimentel, kung pagbabasihin mo o kung magkakabanggaan ang legislative body at ang impeachment body, mas importante ang impeachment. 'Di ba? Mas importante, dapat unahin ang impeachment agenda kaysa sa legislative agenda. Sinabi na ni Coco Pimentel yan eh, na hindi parte ng legislative work ng mga senador ang impeachment. Kaya nga may sariling impeachment rule ang isang impeachment body. At mayroon din sariling legislative rule ang isang legislative body. So magkaiba ang dalawa. Pero kung magkakabanggaan yung legislative body at impeachment body o impeachment agenda at legislative agenda, dapat na mas unahin ang impeachment agenda. So ibig sabihin, mas importante ang impeachment agenda kaysa sa legislative agenda. Kaso, baligtad nga ang ginagawa ng mga senador. Lumalabag nga sila sa batas. Binabaliktad nila. Mas pinapahalagahan nila o pinaprioritize nila yung legislative agenda kesa sa impeachment agenda na hinaharang o nilalabanan ni Coco Pimentel at saka ni Risa Hontiveros. Kasi yun naman talaga dapat. 'Di ba? Kung ano yung totoo, yun ang mananaig dapat. Kaso, yun nga. Pero ngayon, hindi na nga eh. Dahil, tignan natin, kung makikita naman talaga ng mga senador, ang bigat ng importantehan o kaimportantehan, ang bigat ng kaimportantehan ng impeachment agenda. Ibig sabihin, mas importante ang impeachment kaysa dyan sa legislative work ng mga senador. Di ibig sabihin, gampanan nila yung kanilang role na isang jury sa plenary hall ng trial ni Inday Lustay. Kaso hindi nga nila ginagampanan. Pinapatay nila. O kaya ngayon pumipiyok. O sino ang apektado sa ginagawa ng mga senador na hindi pagganap sa pagiging jury nila sa plenary hall ng impeachment trial ni Sara Duterte? Siyempre, yung maiingay. O, di ba? O, nakikita nyo na ngayon kung sino ang makikinabang sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Ang mga dilawan. Kasi sila yung nag-iingay na ngayon, nagpipiyukan na sila, nagsisimula na silang mag-astang demonyo. Nagwawala na sila. O, di ba? Totoo naman eh. Ayan o, tingnan mo, pakinggan nyo ang mga pagwawala ng mga dilawan. Kasi apektado talaga sila. Dahil,
Gusto nila talaga na ma-impeach yan si Sara Duterte para makinabang sila. Sila, mga dilawan ang makikinabang. Number 1 na makikinabang sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya ngayon nagwawala na sila. Apektado sila eh. Kasi hindi natutuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Diba? Kaya ngayon nagwawala na ang mga dilawan. O eto, pakinggan nyo. Ano na yung pagpapanagot sa isang opisyal, mataas na opisyal, na katulad ni VP Sara Duterte Nakakabiglang balita sa beauty industry ng sa winaldas na pera, no, sa confidential funds. So hindi na lang ito confidential funds no. Nakita natin sa articles of impeachment ang iba't ibang mga kasalanan niya. Kaya talagang dapat na ituloy ito, walang kondisyon, no? Obligasyon niyo mga senador, kaya inahamon ko yung mga senador. Lalong-lalo na yung mga nananalo dyan, no, na talagang patunayan ninyo na dapat ay gawin ninyo yung inyong obligasyon sa taong bayan. Kaya ituloy dapat ang impeachment. Can I get Raul's statement? Magandang umaga po sa lahat. Nagsabi ang impeached Vice President na haharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo niya na naniniwalang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice Presidente hinggil sa paggamit niya ng public funds. Yet the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit pa siya nagbe-meddle? Oh, lumalabas ang sabwatan ng Duterte at mga dilawan. Kung kayo si PBBM, hindi ba kayo manginginig sa takot? Naaamoy nyo ang sabwatan ng mga Duterte at dilawan. Oh, maliwanag sa sikat ng araw na sinabi ni Sara Duterte na hindi ako natatakot. Lalabas at haharapin ko yung impeachment trial na yan. Kasama ng aking mga cohorts. Bakit? Bakit ganun na lang ang lakas ng loob ni Sara Duterte? Na lumabas at lumamtad sa impeachment trial niya. May alas. Kasi may hawak siyang alas. Oh, 'di ba? At ang hawak niyang alas, yun ay mga dilawan. Suportado siya ng mga dilawan eh. Bakit? Paano mo nasabi? Oh, tignan nyo yung resulta ng ng COMELEC election result. Oh, ang number 1 doon, Duterte, Bongo. Pangalawa, Bam Aquino, dilawan. Oh, hindi ba yan isang mahalagang resulta na ebidensya ng sabwatan ng mga dilawan at mga Duterte? Ha? Yang resulta ng COMELEC election, yan ay maliwanag sa sikat na araw na ebidensya na totoong sabwatan ng mga dilawan at Duterte. Nauuna ang Duterte, pangalawa dilawan. Diba? Tandem. Tandem talaga. Baligtad na mundo. So, yung unity team, iba na. Dilawan at Duterte na. Dati kasi, Marcos at Duterte. Ngayon, dilawan at Duterte na ang unity team. So, maliwanag na sikat ng araw na ang alas na hawak ni Sara Duterte, kaya hindi siya natatakot sa kanyang impeachment trial ay mga dilawan. At maraming paksyon ng dilawan. Pagka yan ang nagbigay sa iyo ng mga lakas ng loob, hindi ka talaga manginginig. Hawak pa niya ang ANC kulto. O, hawak pa niya ang INC kulto. Ang daming suporta ni Sara Duterte. Kaya hindi siya natatakot niya sa impeachment. Kaya alam mo, baligtad ang mangyayari daw dyan sa impeachment. Ambis na madidiin si Sara Duterte, ang madidiin daw dyan ay si PBBM. Daw ha, daw. Pero sa sikat ng araw nakikita natin na talagang totoo madidiin si PBBM sa impeachment ni Sara Duterte.
Tatlo ba naman ang kalaban ni PBBM eh? Sara Ulo, Dilawan, at saka INC Kulto. INC Kulto, o di paano na? Ikaw ba naman hindi manginginig? Tatlo kalaban mo, ikaw isa lang. Pero tignan natin, matutuloy at matutuloy ang impeachment. At wala tayong magagawa dyan. Kasi, naiakyat na eh. Naiakyat na. Nasa Senado na eh. At ang isinasaad ng batas ang kanilang kalaban dyan pag hindi nila itinuloy. Ibig sabihin, ang pinapako nila dyan sa ligang batas. Pero dyan sa pag-akyat ng impeachment ni Sara Duterte, totoo yung sinasabi ni Sara Duterte, bloodbath. Sino ang dudugo ang ngipin dyan? Sino ang dudugo ang ilong? Sara Duterte ba o si PBBM? Pero hindi naman ibig sabihin na Como, sinabi na nga niya na bloodbath, wala nang laban si PBBM. Alam mo, mananaig ang katotohanan sa bandang huli. Ang katotohanan ng magpapalaya sa ating mga Pilipino. Kailangan natin matuloy ang impeachment. Pero, hindi yan gagawin dahil sa may dilawan na makikinabang. Ang lalabas sa impeachment ay ang katotohanan. Hindi lang dilawan ang makikinabang, kundi tayo ding mga Pilipino. Kailangan talaga yan masunod, matupad, para lumabas ang katotohanan, para makalaya. Makalaya ang mga hindi nakakalaya pang mga Pilipino. Kung makikinabang ang dilawan, di, ibig sabihin, abnormal na. Abnormal na ang Pilipino pag ganon. Ambis na mapalaya sa katotohanan ibig mo sabihin, lalo pang lumunoy. Lalo pang naglumunoy sa burak ng katangahan. 'Di ba? Kasi alam naman natin ang mga dilawan, maraming ginawang kabalbalan yan. Si Noynoy Aquino, nung nakaupo yan, may vendetta siya. Yung ginawa niyang impeachment kay Justice Corona, vendetta yun. Ibig sabihin, paghihiganti yun. Para kay Justice Corona. Kasi si Justice Corona, ipinamigay yung Hacienda Luisita sa mga manggagawa. Biruin mo, 6,000 plus hektar ang Hacienda Luisita. Pero, ang natira sa kanila, 320 hectares. Pero di hamak na mas malaki pa rin ang natira sa kanila. 320,000 hektarya. O di ibig sabihin, mas malaki pa rin ang natira sa kanila. Malaki pa rin. Kesa sa mga naipamigay sa mga magsasakang Pilipino na nagbuwis ng buhay sa Hacienda Luisita. Pero kahit ganun, malaki ang naitulong ni Chief Justice Renato Corona para maipahamahagi ang Hacienda Luisita. Kasi kung hindi pinaboran ni Justice Corona ang mga Hacienda workers, di hanggang ngayon kopong-kopo ng mga dilawan ng Hacienda Luisita. Pero dahil nagkaroon ng awa si Justice Corona sa mga Hacienda Luisita workers, kaya ginawa niya, inaprubahan niya yung batas na ipangalat o ipamahagi ang Hacienda Luisita sa mga manggagawang Pilipino na kinamuhian ni President Noynoy Abnoy at ginawa niya vendetta. Inimpeach niya si Chief Justice Renato Corona. Nung ini-impeach niya si Chief Justice Renato Corona, kinampihan ni Miriam Defensor Santiago si Chief Justice Renato Corona.
Ibig sabihin, lahat ng mga nasa Kongreso ng Senado, laban kay Justice Corona at kay Miriam Defensor Santiago. O, nadamay si Miriam Defensor Santiago dahil kinampihan niya si Chief Justice Corona. Nadamay. Paanong nadamay? Yung anak niya na si A.R. Santiago na mataas ang pangarap na maging isang abogado. Binuli-buli ng UP College of Law. Nakapasa ang bata sa written exam. Pero pagdating sa oral interview, binuli-buli siya ng UP College of Law. Tinanong siya ng masiselan na bagay na hindi naman dapat tanungin sa isang bata na mataas ang pangarap na maging abogado. Anong kasalanan ng bata? Ang pangarap lang naman niya maging abogado. Pero itong UP College of Law, binuli-buli nila yung bata sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Wala namang magulang na perpekto. Sabihin mo pang ang isang tao na mataas ang pinag-aralan, na kilalang kilala sa lipunan, meron pa rin niyang kahinaan. Walang taong perpekto sa mundong ito. Tandaan nyo. Kahit yung mga tinitingala nyo sa pedestal ng mga politiko, artista, o negosyante, lahat yan may kahinaan. May katangahan, may kabubuhan. Yun ang ginamit ng UP College of Law. Yung kahinaan ng magulang nung batang si A.R. Santiago. Para hindi nga naman siya makapasa sa oral exam o oral interview exam ng UP College of Law. So ay yung tanong ba naman sa kanya paano mo tinitignan ang mental health issue ng iyong ina? At paano mo rin tinitignan yung personal habit ng iyong ama? Tama ba yun? Tama ba yun na maging interview ng isang bata na may mataas na pangarap na isang abogado, magiging isang abogado balang araw? Tama ba yun na idawit mo siya sa kasalanan ng kanyang magulang na hindi naman niya yun naisip ni kailanman, ni sa mata ng bata, hindi masama yung mga bagay na yun Maayos ang tingin ng bata sa kanyang magulang. Ang tingin ng bata sa kanyang mga magulang ay perpekto, sweet, at nagkakaintindihan na magulang. Hindi naman siguro pinalaki ang bata sa away o bugbog ng mga magulang niya, kundi sa isang perpektong pamilyang imahe na mapagmahal na ama at isang edukadang ina. Kaso binuli-buli ng animal na yan na UP College of Law, nakampi sa dilawang si Noynoy Abnoy. Di anong nangyari doon sa bata? Nagpakamatay. Nagbaril sa ulo yung bata. Di nadamay. Nadamay si Miriam Santiago. Bakit? Kasi kinampihan niya si Justice Corona di dalawang ibon sa isang putok ang naging biktima ni Noynoy Abnoy na isang dilawan noong panahon ng kanyang panunungkulan. Ngayon, paano niyo sasabihin na perpekto at mabuting tao yung mga dilawan na yan? Mismo sa punot ugat nila, masama. May masama din naman silang ginagawa. Pero pailalim nga lang. Hindi nga lang mapapansin ng tao kasi pailalim, pasikreto, hindi pansin. Hindi nakaluwa, kundi nakatago. Nakatago kasi. Kaya hindi napapansin ng tao yung mga kasamaan ng mga dilawan. Ngayon sasabihin nyo, perpekto ang mga dilawan. Come on. Dito. Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? Okay lang ba sa iilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga... Tama yun si Raul kasi ang problema rin kay President Marcos, meron na siya dalawang impeachable offense. Ngayon, medyo hawak pa niya yung gobyerno, hindi pa ito mangyari. Pero habang lumalakas si Sara sa Senado at baka makita ng mga kongresista na lumalakas si Sara
nililinya na ito papunta kay Sara, delikado si Marcos. Why? One, yung 125 million na binigay ni Marcos from the Office of the President kay Sara sa 2022 ng pagpasok ni Itong sinasabi ni Vlogcaster din, panahon pa yan na magkasabwat pa yung dalawa. 'Di ba? Umpisa pa yan eh. Siyempre sa umpisa magkasabwat pa. Ibig sabihin mag-asawa pa yan dalawa na yan. Kaya nagkakaunawaan pa yan sila. Nung una pa yan eh. Na magkabati pa sila at magkasabwat at mag-asawa pa, 'di ba? Magkabati pa sila nung panahon na yan eh. Malakas talaga si VP Sara Duterte kay PBBM nung una. Kasi nung una, ignorante si PBBM sa kasamaan ng mga Duterte. Ang tingin kasi ni PBBM kay Sara Duterte noon ay isang pedestal, mataas. Kaya napakalakas ni Sara Duterte kaya PBBM. Biruin mo, yung kanyang personal jet, pinapagamit niya kay Sara Duterte para lang makauwi sa kanyang pamilya. Di ba? Oh. Tapos itong si Vlogcaster Arman din, pinapasama niya yun. Unang ano pa lang yan eh, unang kembot pa lang nila bilang mag-asawa dyan eh. Kaya bati-bati pa sila nung panahon na yan. Kaya malakas talaga si VP Sara Duterte kay PBBM nung una. Pero mula nang maamoy ni PBBM, yung masamang balak nila, nakita mo naman, 'di ba? Kumilos agad si PBBM. Anong kasalanan ni PBBM doon? 'Di ba? Vlogcaster Arman din. nila, illegal yun. Wala yun sa budget ng Office of the Vice President. Hindi hiningi ni VP Leni Robredo. Ang budget lang ng Office of the Vice President na inherit ni Sara kay Leni Robredo ay only 700 million. So ibig sabihin, iniwan ni Leni kay Sara ng 350 million. 350 million lang. Pero naging Can you solve it? Why? 475 million dahil na convince ni Sara si President Marcos na kunin yung i-redirect yung fund ng Office of the President ilagay sa Office of the Vice President. Ang problema, O, sinabi mo ha, fund of the Office of the President. Pondo ng Office of the President inilagay sa Office of the Vice President. So, ibig sabihin, pondo ni PBBM yung 125 million. Pero inilagay niya sa Office of the Vice President. Malakas kasi si Sara Duterte sa kay PBBM nung una eh. Kasi, ang tingin nga ni PBBM kay Sara Duterte nung una ay totoong kaalyado, totoong kaibigan, totoong tao, totoong maaasahan, totoong masasandalan. Pero nung naamoy agad ni PBBM yung masasamang balak nila, gumalaw agad si PBBM eh. 'Di ba? Kumilos siya agad. Oh. Sa pamamagitan ng mga dilawan. Sino? Kaya nagalit, sino ang dahilan ng pagkagalit ni Amy Supertai diyan kay PBBM? Mga dilawan. Dumikit kasi si PBBM sa mga dilawan. Ang mga dilawan ang nagbunyag ng kasamaan ng mga Duterte. Ang mga dilawan ang may alam ng mga kasamaan ng mga Duterte. Kaya, no choice si PBBM kundi tanggapin yung mga inaalok na tulong ng mga dilawan. O ngayon, nung naibunyag na nila lahat ng kasamaan ng mga Duterte, sinong naiwan sa tabi ng mga Duterte, di ba si Amy? At galit na galit si Amy sa kanyang kapatid kasi nakipagsabuatan siya sa mga dilawan. Di ba? O sino ngayon ang sisisihin? Si PBBM ba? Biktima din si PBBM eh. Walang muwang si PBBM, ignorante siya. Ang tingin niya nga kay Sara Duterte noon, maaasahan. Totoong kaibigan.
totoong sandigan. Pero nung maamoy niya, yung masamang balak sa kanya, kumilos siya eh. Sino ang tumulong sa kanya? Mga dilawan. Mga dilawan. Mga dilawan ang nagsabog ng lahat ng uri ng kasamaan ng mga dutae. Kasi mga dilawan, alam nila lahat yan. Paano nalaman yan ni PBBM? Siyempre, may nagbigay, may tumulong sa kanya para isabog ang katotohanan sa lahat ng kasamaan ng mga dutae. So, ibig sabihin, ang nagpamulat sa mga tao sa kasamaan ng mga dutae, walang iba kundi ang mga dilawan. Sino ang unang pumalag kay Sara Dutae tungkol sa kanyang confidential fund? Di ba yan si Franz Castro? Isang dilawan yan. Isang dilawan yan. Oh, kasalanan ba ni PBBM? Nasa gipit siya eh. Ginagawan siya ng kasamaan ng mga dutae, tinatraidor siya eh. O kanino siya lalapit? Siyempre, sa unang mag-aalok ng tulong. At yun ay walang iba kundi ang mga dilawan. 'Di ba? Oh, ano masama doon? 'Di ba? May kamay na nag-alok ng tulong. May kamay na nag-abot ng tulong kay PBBM sa panahon ng kanyang kagipitan. May nag-alok ng tulong sa kanya nung panahon ng kagipitan niya, nung tinatraidor siya ng mga dutae. Yun ay walang iba kundi ang mga dilawan. Oh, 'di ba? Kaya ganong kalakas nung una si Sara Dutae kay PBBM. Biruin mo yung pondo ng presidente, ibinigay niya sa Office of the Vice President. Pondo niya yun eh. Bakit niya ibinigay doon? Kasi mangmang pa si PBBM sa kasamaan ni Sara Dutae noon. Malakas pa. Kasi yun ang hiling ni Sara Dutae sa kanya eh. Ibigay mo yung pondo mo sa akin. Yun ang hiling ni Sara Dutae sa kanya, kaya binigay niya. Anong masama dun? Ang tingin ni PBBM, totoong maaasahan, totoong kaalyado, totoong kaibigan. Another, ang Kongreso sa budget deliberation. Ang Kongreso lang ang may power gawin yan. So, yung ginawa ni President Marcos ay 1, impeachment offense o impeachable offense. 2, yung defective, may mga blanco sa BICAM report, kahit inayos na nila, illegal pa rin yun. So, dalawa nang meron impeachable offense si President Bongbong Marcos. So, dyan siguro natatakot si Presidente, kaya gusto na rin niya mag-reconcile kay Sara, at para maipakita niya na siya, very seryoso siya sa offer for reconciliation. Ang unang FYI, yung bicameral report niya nasa Supreme Court na. 'Di ba? Nasa Supreme Court na. Oh, ano pa bang iaano niya doon? Ilalantad. May nakakatakot pa ba doon? Nasa Supreme Court na. Inaantay na nga yung desisyon nun eh. Oh. Ewan ko dito, wala lang kayo magamit eh. ginagawa niya, hindi naman niya maibalik si Duterte. Ang unang gagawin niya na kaya niya gawin ay patayin yung impeachment. Patayin yung impeachment. So, parang yan ang peace offering kay Sara. Paano nga niya mapapatay? Nasa Senado na. Oh. Diyan ka mali, Vlogcaster Armandin. Nasa Senado na, hindi niya na yan mapapatay. 'Di ba? Maliwanag na sa sikat ng araw, tinanong siya ni Anthony Tabierna. Sabi niya, wala na sa kamay ko ang impeachment. Nasa Senado na. Yung mga senador na ang mayroong kapangyarihan dyan. Kumbaga, okay, sorry, naipa-deport ko na yung tatay mo, pero sige, babawi ako sa'yo. Ititigil ko impeachment. Peace na tayo. Kalimutan na natin. Anyway, kung meron 612 million sa'yo, mas malaki naman yung kina Romualdez. Billion, if not trillion ang irregularidad nila. Oy, Oh, yung billion na trillion na irregularidad ni
Martin Romualdez. Asan ang ebidensya mo dyan? Ilantad mo kasi, huwag yung bunganga ka lang, Vlogcaster Armandin. Ibalantad mo, asan ang ebidensya mo dyan sa bilyon-bilyon na sinasabi mo na anomalya ni Martin Romualdez. Thank you, ha? Ha? Why do some people never shave? There is no stubble or beard shaft. Di magpapatuloy talaga ang publiko na maging vigilant, pagbabantayan kung ano ang magiging aksyon ng lahat, lalong-lalo na ng Senado dito. Kaya Ito pala si Arlene Brosas. Present pala si Arlene Brosas. magpapatuloy po yan kung kinakailangan po na magkaroon ng mga rallies, kung kinakailangan magkaroon ng mga petitions, kailangan magsalita ang mga influencers. Ngayon po nakikita naman natin yan, nagsasalita ang marami, no? Lalong-lalo na sa social media, mainit na pinag-uusapan ang pagsisimula ng impeachment trial. Kaya po dapat lang gawin ng Senado ang trabaho niya. All right, thank you, Rep. Arlene. Can we get former Representative Lisa Masa's statement on the issue at yung pagtingin doon sa nagiging aksyon ng Pangulo sa usaping ito? Gusto lang naming ipaalala sa Senado, lalong-lalo na kay Senate President Chis Escudero, na sa kaibuturan ng impeachment complaint ay ang kagustuhan ng mamamayan para sa hustisya, para sa katarungan, para sa accountability, at para sa pagwawakas ng impunity kaugnay ng korupsyon at anomalya sa gobyerno. Malinaw na ang ating subject ng impeachment complaint ay si Vice President Sara Duterte, pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bayan. At napakahalagang mensahe na ang Senado ay tumindig para sa katarungan bilang isang branch ng government na napaka-importante ang papel sa usapin ng accountability. Oh, biruin mo itong pagngawa o pag-atungal o pagwawala ng mga dilawan. Kaya ba yan pahintuin ni PBBM? Oh. Kaya mali itong sinasabi ni Vlogcaster Armandin na si PBBM daw ang nasa likod ng hindi pagtuloy sa impeachment. Pinapasama lang ni Vlogcaster Armandin ang imahe ni PBBM sa madlang Pilipino Sa totoo lang, nung tanungin siya ni Anthony Taberna tungkol sa impeachment, ang sagot niya ni PBBM, wala na yan sa kamay ko. Nasa kamay na yan ng mga senador. O doon pa lang, sasabihin mo na, Vlogcaster Armandin, babaligtarin mo na si PBBM ang may dahilan kung bakit papatayin o pinatay yung impeachment. Si PBBM ba ang dahilan ng pagkamatay o pagpapatay dyan sa impeachment na yan? Hindi. Kasi alam ni PBBM, magwawala mga dilawan kasi alam na din naman ni PBBM, mga dilawan ang makikinabang. Kaya sila nagwawala. Kasi sila yung makikinabang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ngayon, sasabihin ngayon ni Vlogcaster Armandin, pinapatay daw ni PBBM. Kaya di ibig sabihin, maliwanag sa sikat ng araw, tinatraidor ni Vlogcaster Armandin si PBBM. Sinasaksak niya ng patalikod si PBBM. Dahil sinasabi niya si PBBM daw ang pumapatay. Hindi kayang patayin ni PBBM ang impeachment kasi marami talaga ang magwawala. Hindi lang yung mga dilawan, mga Pilipino din. Kasi pinatikim nyo ng ang mga dilawan kasi ang nagpamulat sa katotohanan. Pinamulat nila ang katotohanan sa mata ng mga Pilipino. Mga dilawan ang nagpamulat sa kasamaan ng mga Duterte. Kaya nalaman ng Pilipino ang buong katotohanan. Kasi alam ng mga dilawan na unang-unang talagang tatamaan pagka nalaman ng mga Pilipino ang kasamaan ng mga Duterte, syempre yung kaalyado ng mga Duterte, si PBBM. Di ba? Ngayon, doble kara, di ba? Yun lang ang mali talaga ni PBBM. Wala kasi siyang choice kundi
tanggapin yung tulong na binibigay ng mga dilawan na kalaban niya mismo. Yan ang numero unong kalaban niya ang mga dilawan. Pero mga dilawan din laman lang may hawak ng alas. Kasi nasa kanila yung mga kaalaman tungkol sa mga dutae. Oh, 'di ba? Kaya kung meron man totoo na nagpapaaway o gumagalaw sa likod ng mga awayan na to, walang iba kundi ang mga dilawan. Siyempre, dilawan ang may kumbaga, hawak ng dilawan ang Marcos, hawak ng dilawan ang Dutae. Pinag-uuntog ng dilawan yung dalawa na yan. Para, siyempre, kung basag-basag na yung mga bungo ng mga yan, sino ang maiiwan? Di siya. Ang dilawan ang winner. Pero tignan natin kung winner nga ba ang mga dilawan sa 2028 election. Tignan natin. Dahil may propesiya ang Diyos Ama sa mga masasama. Sila-sila mag-aaway-away. Sila-sila magkakainan. Sila-sila mag-uubusan. So, tignan natin sa 2028 kung hindi totoo yan. Kaya sana ay mabuksan ang isip at puso ng mga senador at aayon sa katotohanan at katarungan para sa sambayanan. Marami pong salamat. Alright, hingin naman natin ang pahayag ni incoming ACT Teachers Representative Antonio Tino. Uy, si Tino, Malinaw po yung congressman na. sequence of events, no? Pagkatapos ng eleksyon, nagpahayag si Pangulong Marcos, ayaw niya ng impeachment. Tapos niyan, merong isang prominenteng leader ng so-called traditional opposition na naglatag ng parang legal na argumento na wala na raw jurisdiction yung incoming Congress or Senate sa impeachment trial, kaya malamang daw ay hindi na ito magtutuloy. No? Pagkatapos nun, Maliwanag naman sa sikat ng araw ang sinabi ni PBBM, wala na yan sa kamay ko, ang impeachment. Ang kalooban na ng mga senador ang masusunod dyan. Oh, di ba? Mga senador ang may kasalanan dyan kung anong mangyayari dyan sa impeachment, hindi si PBBM. Tandaan nyo yan. Sinabi niya yan kay Anthony Taberna. Huwag niyong baluktutin ang katotohanan. Ang katotohanan, sinabi yan ni PBBM kay Anthony Taberna. Wala sa kamay ko ang kahihinat na ng impeachment na yan. Nasa senador na yan. Nasa mga senador. Kasi nasa Senado na yan. Oh, huwag mong baluktutin yan, Bloodcaster Armandin, ha? Wala, hindi yan inu-influensya ni PBBM. Walang kinalaman si PBBM sa kung ano ang nangyayari dyan sa impeachment na yan. Huwag nyo sisisihin si PBBM dyan, Bloodcaster Armandin. Alam namin, dilawang ka, pero huwag mong gagamitin, huwag ka magtatago sa likod ng pangalan ni PBBM. Duwag ka tatago ka sa pangalan ni PBBM Walang alam dyan si PBBM. narinig na natin sunod-sunod ang iba't ibang mga senador sa pangunguna ni Senate President na kung bakit nga marami na raw mga legalities and technicalities na magiging hadlang sa pagtuloy ng impeachment. Ito po ang mensahe ko sa ating mga kababayan. No? Hindi po legal ang usapin. No? Malinaw po ang mandato ng konstitusyon. Pag meron ng articles of impeachment, kailangang simulan agad ng Senado ang impeachment trial. Binibigyan po ang Senado ng lahat ng kapangyarihan para maisagawa ito, including yung kapangyarihan gumawa ng sarili niyang rules. No? So nasa buong poder po ng Senado na ituloy ang impeachment trial kahit pa may kakaibang circumstance, no? Kaya nga siya merong rule-making power, including yung matatapos na ang kasalukuyang Senado at magkakaroon ng bago, no? So may buong kapangyarihan ng Senado para harapin ang ganitong sitwasyon. No? Kaya wag po tayong magpalit lang
wag po tayong masindak, wag po tayong magpatali sa legal questions. Hindi po legal question ito. Again, ang usapin po rito ay kailangang panagutin si Presidente dahil gusto malaman ng mga Pilipino anong nangyari doon sa 612.5 million pesos na confidential fund. Oh, kasi pinamulat ng mga dilawan ang katotohanan sa mga Pilipino. Hindi si PBBM ang nagbulgar ng kasamaan ng mga dutae. Tandaan nyo yan. Si PBBM, biktima yan ng katrayduran ng mga dutae. Biktima. At wala namang ibang nag-alok sa kanya ng tulong nung panahon na siya ay binibiktima, kundi mga dilawan. Di ba? O, paano ginawa? Siyempre, biktima ka ng kasamaan ng mga dutae. Hindi mo akalain na ganyan pala katraidor ang mga dutae. Kumagat ka sa kanilang pain. Akala mo, totoong kaibigan, totoong maasahan. Yung pala, mga traidor. Hindi mo alam, nagagamitin ka lang pala ng mga dutae para maging presidente yung kanilang reyna. Kasi yung biktima na si PBBM, ang balak sa kanya ng mga traidor ng mga dutae, i-impeach siya. Pagka si Gloria Dorobo ang naging Speaker of the House, pag napatalsik si Martin Romualdez. Hindi nila napatalsik si Martin Romualdez. Kaya, baligtad ang nangyari. Yung reyna nila ang ini-impeach. Pero, hindi naman magagawa yan ni PBBM kung hindi sa tulong ng mga dilawan. Ang mga dilawan ang nagpamulat sa katotohanan sa mata ng mga Pilipino kung gaano kasama ang mga dutae. Hindi ang PBBM. Kaya dyan galit na galit si Aimee Supertae kay PBBM. Kasi sabi ni Aimee Supertae, niyakap daw ni PBBM ang mga dilawan. Kasi pumayag si PBBM na ilantad ng mga dilawan ang kasamaan ng mga dutae. Di ba? O ngayon, ano naman ngayon ang mangyayari sa impeachment ni Inday Lustay ng mga dutae? Siyempre ngayon, nai-impeach si Inday Lustay. Sino ngayon ang nagigipit? Di ba si Inday Lustay? Meron na naman nag-aalok ng kamay kay Inday Lustay. Di walang iba kundi ang mga dilawan na demonyo. Nakikita nyo na ngayon kung sino ang totoong demonyo na nagpapaaway dyan sa dalawa na yan, sa dutae at sa mga Marcoses. Hawak nila ang mga ulo ng mga Marcos at saka ng mga dutae. Pinag-uumpog ng dilawan ang ulo ng Marcos at saka ng mga dutae. Binabasag ng mga dilawan ang ulo ng mga Marcos at mga dutae para sila ang matira. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Ngayon, nasa gipit si dutaing Sara. May nag-aalok sa kanya ng tulong. Eto kamay ko, sabi ng mga dilawan. Anong gusto mo? Ilalantad natin ang baho ng Marcoses sa panahon ng impeachment. So, yung baho mo, kasabay ng baho nila, malalantad. So, ibig sabihin, 2 ibon sa isang putok ang magiging biktima ng impeachment na yan. 2 ibon sa isang putok ang magiging biktima ng impeachment ni Sara Duterte. Ang mga Marcoses at ang mga Duterte. So, hawak ng mga dilawan ang mga ulo ng Marcoses at Duterte. Pinag-uumpog nila, dinudurog ng mga dilawan ang bungo ng Marcoses at saka ng mga Duterte sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang mga kasamaan. Sa panahon ng impeachment ni Sara Duterte, ang kasamaan din ng mga Marcoses, isasabay din yan na ilalantad ng mga dilawan. Kaya nga sinabi ni Sara Duterte, I want a bloodbath. Kasi ibig sabihin, ang mga kasamaan ng mga Marcoses at saka kasamaan ng mga Duterte, parehas ilalantad sa panahon ng impeachment ni Sara Duterte sa pamamagitan ng dilawan. Nakikita nyo na ngayon ang role ng mga dilawan. So sino magiging winner dyan? Nakikita nyo na ngayon kung sino ang mananalo, di ba? Sa tambalang Marcos at dilawan,
tapos Dutae at Dilawan. Sino mananalo? Sa palagay nyo? Syempre, mga Dilawan. Pero sa bandang huli, merong propesiya ang ama dyan sa mga Dilawan. Sila mag-uubusan. Sila magkakainan. Sila magtitirhan. O asahan na natin ang mga Dilawan ang mananalo sa 2028 presidential election. Yun ang totoo dyan. Okay? Pero may sabuatan kasi ang Dilawan at saka mga Dutae. Maaring mabuhay ang mga Dutae sa pamamagitan ni Bongo. So, maaring ang magkalaban sa 2028 election ay mga Dutae at Dilawan sa pamamagitan ni Bongo. Mabubuhay ang mga Dutae. No? At managot ang dapat managot. At mangyayari lang po yan kung magkaroon ng impeachment trial. Kaya muli, simulan na ang impeachment trial at tapusin ito hanggang dulo. Alright, thank you, incoming ACT Teachers Representative Tonchi Tino. Totoo po na we are on high moral ground in demanding accountability for corruption. No? Bagay na bihirang-bihirang malitis at mapanagot ng maayos dito sa ating bansa. Pero kukunin din natin ang oportunidad na ito para sagutin head-on yung mga lumabas na mga legal issues kahapon sa Senado. At tingin namin kailangan ding linawin ang tindig natin dito sa mga bagay na ito. So, kahapon nabanggit ng Senate President na the plenary is supreme, the Senate plenary is supreme, and it is now up to the 20th Congress to determine whether the impeachment trial will push through or not. So, can we get Attorney Rene Co's take on that issue? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagtingin ng pagkabataan ay paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino at sa kabataan. Paano natin nasabi yun, no? Paasa dahil clear ang naging response ng mamamayang Pilipino sa naging pangungurakot ni Vice President Sara Duterte, ang betrayal of public trust niya. At nag-transmit nga po ang House of Representatives ng verified impeachment complaint, no, nung February pa. Pero 4 months have passed. And hanggang ngayon, yung pinromise nga sa atin na magsisimula ng trial ng June 2 ay na-move pa ng June 11. Paulit-ulit na binebetray, paulit-ulit na pinagwawalang bisa ang gustong sabihin ng mamamayang Pilipino at ng kabataan. Kahit clear naman yung gustong sabihin. And paano sinasabing gaslighting, no? Ito rin po ay yung mag-a-address nung sinasabi nating legal concern. Dahil tama naman po, a 106-year-old Chinese medicine doctor was willing to reveal a secret before hindi to usaping legal lang, no? Hindi pwedeng i-ignore yung maraming sinabi ng mga napakaraming sumuporta sa dapat kilatisin, mag-undergo trial yung mga iba't ibang pinahayag na concern sa pamamalakad ni Vice President Sara Duterte. Pero usaping legal din ito. At ang mga iba't ibang pamamalakad ng mga statements ng ating public officials, ni President Marcos and ni Senate President Chis Escudero ay contrary to the Constitution. Dahil po, in a press conference yesterday, sinabi niya that kapag nag-convene the plenary is the supreme body of the Senate and it gets to decide anything. Even yung pagko-convene itself as an impeachment court. With all due respect, the plenary is not supreme. The people are supreme. And sa Galing, tama, no? Tayo ang supreme, ang Constitution ang supreme. Hindi yung sila mga senador. Na pati daw yung kasasabi mo lang tayo ang supreme, tao ang supreme. Pero bakit sinasabi mo si PBBM ang pumapatay dyan sa impeachment? Ha? Maliwanag sa sikat ng araw
Anong laban ni PBBM sa inyo? Di ba? Maliwanag sa sikat ng araw. Sinabi ni PBBM, wala sa kamay ko yan. Nasa kamay ng mga senador. Oh. Tapos sasabihin nyo si PBBM, maliwanag sa sikat ng araw, demonyo pala kayo. Ginagamit nyo yung pangalan ni PBBM para pasarmain si PBBM. Di kayo pala yung traidor kay PBBM, mga dilawan. Di ba? Ngayon, tinatraidor nyo na si PBBM kasi wala nang gamit. Wala nang kwenta si PBBM sa inyo. Kasi nakuha nyo na yung gusto nyo kay PBBM eh. Kaya itatapon nyo na si PBBM para na parang basura, di ba? Nakuha nyo na yung gusto nyo kay PBBM, kaya ngayon, tinatapon nyo na si PBBM na parang basura. Nagamit nyo na eh. Palabas nyo na yung mga pasamaan ng mga dutae. Tapos ngayon, sinisisi nyo si PBBM na siya ang gumawa ng mga bagay na yan. Ganun ang totoo, ang mga dilawan ang gumawa niyan. Dilawan ang nagpalabas ng kasamaan ng mga dutae. Dilawan ang nagpabagsak sa mga dutae. Tapos ngayon, sinasabi nila, si PBBM daw. Walang ginawa si PBBM, kundi kunin lang yung tulong na inaalok nyo. Kasi ginigipit siya. Biktima rin si PBBM ng mga dutae. Biktima rin kayo. Kaya, nagsanib puwersa ang Marcos at ang mga dilawan. Di ibig sabihin, nagamit ng mga dilawan si PBBM. Nagamit ng dilawan ang mga Marcos. Ngayon, nagamit na nila, wala na silbi, patapon na, ibabasura na nila. Itatapon na lang nila na parang basura si PBBM. Kaya ganyan nila kung traidorin nila. Si PBBM naman ang pinapasama nila ngayon. Na si PBBM daw ang may gusto na ipatigil ang impeachment o si PBBM ang may kakayahan na patayin ang impeachment. Gago ba si PBBM? Nakalabanin niya yung isa rin siya sa nagtayo o nag-impeach? Isa rin siya nag-impeach eh. Tapos kakalabanin niya yung sarili niya. Di ba? Ganyang kagago ang mga dilawan. Pinapalabas nila masamang tao si PBBM. Na tinatraidor ni PBBM ang mga Pilipino. Sa totoo lang, hindi po yan totoo yung mga sinasabi ng mga dilawan. Nagamit na kasi nila si PBBM eh. Nakuha na nila yung gusto nila kay PBBM. Kaya ngayon, ibabasura nila si PBBM. Ngayon, si PBBM naman ang pasasamain nila ang imahe sa mga Pilipino. Kasi wala nang kwenta, wala nang silbi sa kanila si PBBM eh. Ngayon, si Sara Duterte naman ang mabango sa kanila. Si Sara Duterte talaga ang mabango. O ngayon, sa impeachment ni Sara Duterte, tutulungan naman nila ngayon si Sara Duterte na kalabanin si PBBM. Ibagsak si PBBM, di ba? Yan ang totoo. Yan totoong layunin ng mga dilawan. Ibagsak si PBBM. O sanib puwersa, makikipag-alyansa ngayon sila sa mga dutae para ibagsak si PBBM. Diba? Yan naman ngayon ang gagawin nila. O, di ang mabango naman ngayon sa kanila ay si Sara Duterte. Sa panahon ng impeachment, tutulungan naman nila si Sara Duterte. Diba? Yan ang mangyayari niyan. Bababanguhin nila ang pangalan ni Sara Duterte sa panahon ng impeachment. O, ditignan na lang natin kung paano nila ibagsak si PBBM sa panahon ng impeachment. Tignan lang natin kung ganun ba ka-weak, ganun ba kahina si PBBM. Malalaman natin yan sa impeachment kasi dalawa ang magiging kalaban niya. Dilawan at mga dutae. Kasi ngayon, sanib puwersa na ang dilawan at mga dutae. Whether tanggapin yung pag-upuan nila, iboboto pa nila. Di syempre, kontrolado na ni Sara, papatayin na yan. Operation Bloodbath, Operation Kill Impeachment. So talagang ginagago talaga tayo ng mga senador ngayon. Kaya, wala na ito. Let's, tulad ito, youth representative, kayo mga nanonood ng mga bata, go out in the street na. Wala na tayong ibang avenue to fight this except through let's tulad ito, youth representative, kayo mga nanonood ng mga bata. No.
Huwag kayong maniwala dyan kay Bloodcaster Armandin. Huwag kayong mag-EDSA dyan. Dahil sa totoo lang, nakakasawa na yung EDSA. Hindi ba kayo nagsasawa sa kaka-EDSA? Lagi na lang EDSA ng EDSA? Hindi ba kayo nagsasawa? Wala na bang ibang paraan kundi EDSA? Yan nga ang gusto nila magulo ang Pilipinas, mahati ang Pilipinas. Hayaan mo na lutasin ng batas ang sarili niyang problema. Batas kasi ang pinapako ng mga senador. Sa palagay nyo, pinapako ng mga senador ang saligang batas ng Pinas. Ang saligang batas din naman ang hahabol sa mga senador na yan na nagpapako sa saligang batas. Di ba? So, ibig sabihin, batas ang hahabol sa mga senator. Mayroon silang nilalabag na saligang batas. At maliwanag sa sikat ng araw yan. At ang nilalabag nilang batas na yan, yan din ang hahabol sa kanila. Bakit kabataan ang gagamitin mo? Anong malay ng kabataan dyan? Yung mga matatandang hitad na tulad mo na dilawan ang hayaan mong mag-rally-rally dyan. Walang kinalaman ng kabataan. Tigilan mo ang kabataan, Bloodcaster Armandin. Paano magiging matatalino ang kabataan kung laging magiging laman sila ng kalye, laman sila ng EDSA, laman sila ng mga rally? Nag-aaral ang mga kabataan. Hayaan mong mag-aral ang mga kabataan para maging maganda ang kanilang kinabukasan. Ang tawagin mo, yung kapwa mo dilawan, na apektado sa mga nangyayari ngayon, na hindi umaayon sa kanilang kagustuhan ang mga pangyayari. Yan ang mga tawagin mo, mag-EDSA. Hindi yung kabataan na nananahimik. Hayaan mong mag-aral ang mga kabataan para gumanda ang kanilang kinabukasan. Di ba? Ito kasi si Bloodcaster Armandin, hindi niya mahal ang kabataan Kaya, yung mga kabataan ang gagawin niyang sangkalan, pakakalatin niya sa daan. Mangmang na nga yung kabataan natin Tapos lalo pang magiging mangmang dito sa pinananawagan ni Bloodcaster Armandin. Tigilan mo ang kabataan. Kasi ang mga kabataan, may pag-asa pa ang bayan sa kabataan. Pero dito sa mga matatandang hitad na mga dilawan, wala nang pag-asa. Kasi yan mismo ang nanggugulo sa ating bayan. Pinapag-away nila yung dalawang kampo kasi sila ang makikinabang. Ngayon, dahil hindi nga umaayon sa kanilang kagustuhan, ang mga nangyayari, sino ang apektado? Di yung lalong maingay. Yung nag-iingay at nagwawala, yan ang mga apektado. Sino ba yung mga naiingay na yan at nagwawala na? Di ba mga dilawan? Mga dilawan. So, hayaan mong ang mga dilawan ang mag-rally-rally dyan sa EDSA. Huwag mong sangkalanin ang mga kabataan. Walang alam ang mga kabataan dyan. Matandang hitad na to. Need industrial machinery? Head to Alibaba.com. So hindi lahat discretionary, hindi optional. It's a constitutional duty sa part nyo. So yun nga, tulad ng sinasabi ko, talagang iniinsulto nyo na talaga ang intelligence namin. Iniinsulto nyo na talaga. Ibig sabihin, intelligence namin. Kita nyo? Inaamin niya talaga. Nasa kanila talaga nanggagaling lahat ng mga intelihente na yan. Yung mga intelligence report na yan, yung mga pagsisiwalat sa mga kabahuan ng mga dutae, sa kanila nanggagaling yan, sa mga dilawan. Iniinsulto na nga daw ng mga senador lahat ng intelihenteng ipinangkakalat o pinalalabas ng mga dilawan na yan. Di ibig sabihin, sila ang nagsisiwalat ng mga katotohanan sa kasamaan ng mga dutae, hindi ang PBBM.
Okay? Ginagamit lang nila ang kapangyarihan ni PBBM. Eh, syempre, pag pinahintulot niya, o sige, isikawalat nyo, isisiwalat nila. Eh, ngayon, yung intelligence report nila, iniinsulto na daw ng mga senator. Eh, kasi sa kanila nga naman nanggagaling lahat ng mga kasamaan. Kanino ba nanggagaling? Sino ba nagsisiwalat ng kasamaan ng mga dutae? Di ba sila, mga dilawan? Oh, ngayon, mahal na nila ngayon si Sara. Si Sara ang niyayakap ng mga dilawan. At itinatapon nila si PBBM. Wala nang kwenta si PBBM eh. Naisawalat na nila ang kasamaan ng mga dutae. Nasira na nila. Yang sinasabi ni Bloodcaster Armandin na si PBBM daw ang may kasalanan kung bakit nasira ang pangalan ng mga dutae, baligtad yan. Hindi totoo yan. Mga dilawan ang may kasalanan kung bakit namulat ang mga Pilipino sa kasamaan ng mga dutae. Mga dilawan ang nagpabunyag, ang nagsiwalat ng kasamaan ng mga dutae. Hindi si PBBM. Kasi si PBBM, biktima rin ng mga dutae yan eh. Biktima rin ng katrayduran ng mga dutae yan eh. Diba? O, nakipag-alyansa lang si PBBM sa mga dilawan para ilabas ng mga dilawan ang lahat ng kanilang mga alas na nalalaman laban dyan sa mga dutae. Lahat ng kasamaan ng mga dutae na hawak ng mga dilawan, inilantad ng mga dilawan sa permiso na ibinigay ni PBBM. Binigyan sila ng permiso eh. O ngayon, nagamit na nila yung permiso na yun, ibig sabihin, wala nang gamit. Wala nang kwenta si PBBM sa kanila. Mabaho na. At ang mabango na ngayon sa kanila ay si Sara Dutae. So, ibig sabihin, merong nagaganap na sabuatan ng dilawan at mga dutae ngayon. At ang kanilang kalaban ay ang mga Marcoses. So, ibabasura nila, itatapon nila sa pusali si PBBM kasi wala nang kwenta, wala nang gamit. Nasaid na nila ang gamit, ang bango ni PBBM. Kaya ngayon, mabaho na si PBBM sa kanila. Diba? Mabaho na. Eh ngayon, dahil mabaho na si PBBM sa kanila, itatapon na nila. Wala nang kwenta eh. Mabaho na eh. Nasaid na nila yung bango ni PBBM eh. Pati hindi lang mga senator, pati si President Bongbong Marcos na naglabas pa ng pahayag na tutor siya sa impeachment ni Sara. O, kita mo? Tignan nyo kung gaano nito tinitwist ang katotohanan. Ang sabi ni PBBM, wala na akong pakialam dyan sa impeachment na yan dahil wala na yan sa kamay ko. Nasa kamay na yan ng mga senador. O, di ba? Tignan mo kung gaano nila pinapapabango ang pangalan ni Sara. Di ba? At masyado na nilang pinababaho ang pangalan ni PBBM. Ibig sabihin, ibinabagsak nila si PBBM kasi wala nang kwenta. Nagamit na nila si PBBM. Nasaid na nila ang bango ni PBBM. Mabaho na si PBBM sa mga dilawan ngayon. Kaya, ang tendency, di itapon na sa basurahan. Ibagsak si PBBM. Yan na ngayon ang sigaw ng mga dilawan. Ibagsak si PBBM, pabahuin ang imahe ni PBBM, pasamain ang imahe ni PBBM sa mga tao. Eh ngayon, sinasabi nila si PBBM daw ang pumapatay sa impeachment. Ganong sinabi ni PBBM, wala na akong pakialam dyan, nasa kamay na yan ng mga senador. At kung meron man naging dahilan ng pagkakahuli ni Digong Dutae, ICC yun. Oh, ICC yun. Wag kayong epal mga dilawan. Walang kasalanan si PBBM sa pagkakahuli ni Digong Dutae. Inamin naman ni PBBM, nakipagsabuatan sila sa Interpol. Kasi kailangan nila Interpol eh. Kailangan ni PBBM ang Interpolis. Kasi ang Interpol ang may kakayahan na humuli sa mga kalaban nila. Katulad ni Alice Guo, si Sandra Ong, o yung si Arnie Tevez, o mga Interpolis ang humuhuli dyan eh. Diyan nakipagsabuatan si PBBM. Pero sa ICC, hindi nakipagsabuatan si PBBM sa ICC. Anong pakialam ni PBBM sa ICC? Ha? Tsaka kahit gusto naman ipadampot ni PBBM si Sara Dutae sa ICC, may nagagawa ba? May magagawa ba? Eh di sana kung
may kakayahan si PBBM na apektuhan o impluwensya ng ICC. Di sana noong pa niya yan pinadampot si Sara Duterte. Kasi maliwanag naman sa sikat ng araw hanggat nariyan si Sara Duterte sa tabi ni PBBM. Walang katahimikan ang gobyerno ni PBBM. Di ibig sabihin, kung meron man talagang naumiroonong sakit sa lalamunan o tinik sa lalamunan ni PBBM, walang iba kundi si Sara Duterte. Pero ang tanong, naaalis ba ang sakit sa lalamunan, ang tinik sa lalamunan ni PBBM? Hindi eh. Kasi wala namang choice. Kundi tiisin, batahin. Diba? Ang kasamaan ni Sara Duterte. Kasi walang impluwensya si PBBM sa ICC. Hindi kayang impluwensyahan ng sino man si ICC. So si ICC, kumikilos yan ng independent, malaya. Wala yang pinakikialaman o wala yang pinakikinggan. Sarili lang niya. Kaya walang kasalanan si PBBM sa pagkakahuli ni Digonyong Duterte. Okay? At kalimutan na lang ito, mag-reconcile na lang. So, nakikita natin meron talaga ano ang kasalanan ni PBBM kay Sara Duterte? Bakit siya magbabayad o makikipag-reconcile? Ito si Arman Bladcasser Arman din, bibigyan niya ng masamang kahulugan. Yung reconciliation na inaalok ni PBBM. Ang gusto lang naman ni PBBM, maging smooth na yung natitira niyang 3 taon ng pamamahala para makapokus na siya at makapaglingkuran ng mabuti ang mga Pilipino. Di ba sinabi nga ni Ase Claire, kung magiging paglabag din naman sa batas, yung pakikipag-reconcile, wag na lang. Hindi kayo kawalan. Di ba sinabi na nga ni PBBM, kung ayaw nyong makipag-reconcile, di wag na lang, hindi kayo kawalan. Kasi kung ang reconciliation na gusto ng mga Duterte ang masusunod na lalabagin ni PBBM yung batas, hindi pwede. Sinabi ni Ase Claire yun. Maliwanag sa sikat ng araw na sinabi ni Ase Claire, kung maglalabag lang din naman sa batas ang reconciliation ni PBBM, wag na lang. Hindi kayo kawalan. Yun ang sinagot, di ba? O ngayon, pinasasama na naman itong dilawan na si Bladcasser Arman din. Na yung reconciliation daw ni PBBM, ano daw yun? Parang bayad, sala. Anong kasalanan ni PBBM kay Sara Duterte? Bakit siya magbabayad, sala? Si Sara Duterte nga may kasalanan kay PBBM kasi sinabi ni masasamang salita ang mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Andiyan pupugutan ng ulo. Andiyan huhukayin ng matandang Marcos at itatapon sa West Philippine Sea. O andiyan papatayin si Martin at saka si Lisa. O ang daming ang kasalanan ni Sara Duterte kay PBBM. Bakit si PBBM ang magbabayad sala kay Duterte'ng Sara? Dapat si Duterte'ng Sara ang magbayad kay PBBM. Hindi si PBBM ang magbabayad kay Duterte'ng Sara. Baligtad tong si Arman eh. Baligtad. Dapat si Sarang Duterte ang magbabayad. Hindi si PBBM ang magbabayad kay Sara kasi wala namang kasalanan si PBBM kay Sara Duterte. Meron talagang ongoing kill impeachment ops galing from Malacanang, di ba? Inamin ni Cheese na minove niya ang presentation of evidence from June 2, kahapon sana, to June 11, after nakipag-meeting siya kay President Bongbong Marcos sa LEDA, Executive Legislative Legislative Executive meeting sa Malacanang. So, klaro na, hecho lahat, scripted na lahat. So, all that can prevent that from happening. Baligtad yata to si Arman din. Dahil ang unang-una na nagsasiwalat na patay na yung impeachment ay si mismong Super Tae, si Amy Marcos. Pangalawa si Marcoletang Malangsa. Oh. 'Di ba? Mga Duterte ang unang-unang nagpapahayag na
patay na ang impeachment. Si Amy Supertae at saka si Marcoletang Malangsa. O, bakit ngayon sasabihin niya si PBBM after na makipagpulong daw ni Cheese kaya PBBM tsaka daw iminob. Alam mo, ang totoo, 'di ba sinabi mo nung isang araw, Hoy Armandin, na si Cheese Escudero ay lumuluhod kay Sara Dutae para maging SP, manatiling SP. Tapos sabi mo pa, si Tito Sen, Tito Soto, ay lumuluhod din kay Sara Dutae para maging SP. So, dalawa silang lumuluhod kay Sara Dutae. Si Tito Sen at saka si Cheese Escudero. Ang niluluhuran nila, si Sara Dutae. Di ba? Para maging SP o Senate President. Bakit ngayon sasabihin mo si PBBM na naman ang niluhuran ni Cheese? Gago ka pala eh. Sinisira mo yung sarili mong pamamahayag eh. Broadcaster ka pero sinisira mo yung sarili mong binobroadcast. Nung isang araw binobroadcast mo si Cheese Escudero, lumuluhod siya kay Sara Dutae. Ngayon sasabihin mo si Cheese Escudero lumuluhod kay PBBM. Eh di inaaway. Inaaway o hinahadlangan o kinokontra ng pahayag mo ngayon yung pahayag mo noon. Ang pahayag mo noon si Cheese Escudero lumuluhod kay Sara Dutae. Pareha sila ni Tito Sen, nagbabanggaan sila, nagkukumpintensyahan. Pareha sila lumuluhod kay Sara Dutae at ipinapangako ang araw at bituin. Tapos ngayon sasabihin mo si Cheese Escudero lumuluhod kay PBBM? Apakasinungaling mo. Ikaw mismo ang sumisira sa ipinahayag mo. O, kailan mo lang sinabi yun na si Sara Dutae ang niluluhuran ni Cheese? Tapos ngayon sasabihin mo si PBBM, ano ba totoo? Sinungaling kang matanda ka. Sinabi mo nung isang araw si Cheese Escudero ay lumuluhod kay Sara Dutae. Tapos ngayon, sasabihin mo kay PBBM siya lumuluhod. Eh di ibig sabihin, sinungaling ka, matandang broadcaster Armandin. Sinungaling ka, napakasama ng ugali mo. Hindi totoo yung mga sinasabi mo, napakasinungaling mo. Hindi totoo yan. Si Sara Dutae ang niluluhuran ni Cheese Escudero. Dalawa sila ni Tito Sen o ni Senator Tito Soto. Dalawa silang nagkukumpintensyahan na lumuluhod kay Sara Dutae. Ipinapangako ang araw at bituin. Yan ang unang pahayag nitong si broadcaster Armandin na si Sara Dutae ang niluluhuran ng dalawa. Hindi si PBBM. Okay? Winning. Baka yung mga boto na baka yung mga senator na boboto para patayin itong impeachment, baka happy na ngayon. Baka nailabas na yung budget nila. So the only thing that can prevent this is the voice of the people is speaking loudly, either online, kaya like this vlog and share this vlog, or through the streets or kailangan sa EDSA mismo. Pero ang kanina, nagsimula na dyan sa labas ng... nakikita na natin ngayon kung sinong adik sa EDSA. Di ba? Mga dilawan. Sila kasi ang nagpasimuno ng EDSA. Sa kanila isinilang ang EDSA. Kaya sila adik sa EDSA. So, ngayon, kilala na natin kung sino yung adik sa EDSA. Mga dilawan. Yan na lang ang tanging paraan nila eh. Kasi yung EDSA, alam pa rin nila na mabisa raw yung EDSA. Manahimik na lang tayo sa ating tahanan. Huwag na tayong pumunta sa EDSA. Hayaan nating masolve ang problema sa tahimik na paraan. May mas tahimik na paraan, hindi lang EDSA. Maraming paraan para masolve ang problema. Hindi lang yung EDSA. Ng Senate of the Philippines. Pero sana madagdagan, sana dumami pa yung tao until makita ng gobyerno na talagang
meron overwhelming voice. Meron overwhelming voice para for the impeachment to push through, for the trial to push through. So yun po, alam ko yung iba sa inyo kumakain pa ngayon. Thank you very much for watching. To updates kung meron. O, di sige, mga bibi ko, namamaalam na rin si nanay. Kasi itong si Arman din, halatang dilawan to, kaya huwag kayo naniniwala basta-basta.